Magluto ulit tayo ng crispy isaw ng baboy. Ngayon naman, dinuguan ang pamares natin. Pasintabi nga pala sa mga tropa natin dyan na hindi kumakain ng dinuguan. Ganito nga pala kami magluto ng dinuguan dito sa Bicol. Ang una natin gagawin, magsusunog muna tayo ng nyog or tinutungan dito sa Bicol. Habang pinapalamig natin yung tinutungan natin, pakuluan naman muna natin yung gagawin natin chicharong isaw ng baboy. Kagaya lang ng dati, naglagay lang ako ng luya, bawang, paminta, asin, at saka laurel. Tapos lagyan lang natin ito ng tubig. Mga 2 baso lang, takpan natin at pakuluan. Habang pinapakuluan natin ang isaw ng baboy, lutuin naman natin ang dinuguan. Naglagay lang ako ng kaunting asin sa karne. Sa pagpiga naman ng tinutungang nyug natin, isama na natin yung dugo. Para yung mga buo-buo, mapisil natin at masama natin sa pagpiga ng tinutungang nyug. Ganyan lang gagawin natin. Medyo makalat lang talaga ito pag itong niluluto nyo. I-check naman natin yung pinapakuluan nating isaw ng baboy. Kapag malambot na, hanguin natin ito at iset aside. Ibibilad muna natin yan sa araw bago natin prituhin. Magluto na tayo ng dinuguan. Maglagay lang tayo ng mantika sa kawali. Tapos isunod natin yung baboy na nilagyan natin ng asin. Tutostahin muna natin yan. Ganito lang. Hahalo-haluin natin yan para hindi pumutok. Kapag hindi nyo kasi yan hinalo, matatalsikan kayo ng mantika pag yan pumutok. Kapag ganitong medyo tosta na, golden brown na, bawasan natin ito ng mantika. Isunod naman natin yung ating mga rekado. Tanglad, luya, bawang at sibuyas, gisahin muna natin yan. Kapag medyo nangamoy na, lagyan natin ng paminta. Halu-haluin ulit natin. Tapos isunod natin ang toyo. Halu-haluin ulit at hayaan natin kumapit yung toyo sa karne. At kapag ganyan na ang itsura ng ginigisa natin, parang naadobo na siya, isunod naman natin yung ginayat nating gabi. Optional nga lang pala yan. Dito kasi sa amin, naglalagay kami ng ganyan para mas lumami yung niluluto naming dinuguan. Naalala ko nga yung lolo ko, kapag nagluluto siya ng dinuguan, ang panghalo niya ay langka, minsan naman papaya, pero madalas ang nilagay namin dito ay yung hilaw pang saba. Kapag nagisa na pala natin yung gabi, isunod naman natin yung gata na may dugo. Kailangan pala natin dito ng mahinang apoy. Tapos, continue lang dapat ang paghalo natin para di mamuo ang dugo. Tapos, hihintayin lang natin yan hanggang maluto ang dugo. Pag nakita nyo ganyan, malapit na yan maluto. Hindi na siya mapula. Tapos, titigman muna natin yan bago natin lagyan ng asin. Naglagay na kasi tayo ng asin kanina at toyo naman sa pag-isa. Tapos, isunod natin ang suka. Sa suka naman, depende sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Ako kasi gusto ko yung sakto lang yung asim niya. Ayoko yung masyadong maasim. Yung iba naman, alam ko, gusto nila maasim. Tapos, yung iba naman dyan naglalagay ng asukal, pwede din naman yun. Ako kasi hindi na ako naglalagay. Pira-pirasoy naman natin yung isaw natin bago natin prituhin. Yan kasi ang magsisilbing pang toppings natin, chicharong isaw ng baboy. Kapag napira-piraso na natin, lagyan lang natin ito ng konting asin. Simulan na natin prituhin ang isaw ng baboy. Prituhin lang natin ito sa mainit na mantika ng 15 minutes. Mag-iingat nga pala kayo, mas maganda kung malalim ang inyong kawali upang hindi mag-overflow ang mantika. After 15 minutes, isi-set aside muna natin ito. I-rest muna natin ito ng 10 minutes. After 10 minutes, iprito ulit natin ito ng 5 to 8 minutes. Hintayin natin ito mag-golden brown. Mag-comment pala kayo mga tropa kung paborito nyo din ito. Ganyan lang. Halu-haluin lang natin ito. Kapag nakita nyo yung golden brown na yan, pwede na natin yan hanguin. Subukan nyo ito, napakasarap at crispy niyan. Ready for plating na. At na-plating na nga namin. Tikman naman natin ito. Isawsaw natin sa dinuguan. Si Ramsa na. Sa kanin naman. Si Ramsa na.